Angelomorphic Christology. Yan po ang ating topic ngayong umaga. As we mentioned dito po sa Revelation 10, verse number 1. So, buksan nyo yung mga Bible. Saan ang Bible nyo? Baka ng Bible nyo. Doon sa bandang likod. Okay, sa bandang likod. Revelation chapter 10 para maalaman natin kung ano ang dito. Ang Bible nyo? Yan. Sa bandang huli, sa likod. Ang Revelation nasa pinakahuli, sa likuran. O, basahin. Hanapin nyo yung... Ha? O, pwede yan. Pwede. Kung mabasa mo, maliliit nga lang yan. Okay? Revelation chapter 10, verse number 1. Angelomorphic Christology. Ano ba ibig sabihin ng Angelomorphic Christology? Ito po yung... sa Tagalog, ito po yung estado ng kalikasan ng Panginoon sa Old Testament bilang anghel, at malalaman natin na siya nga ang ating Panginoon Jesucristo sa mga verses at mga dami pang puntahan nating not only the Old but the New Testament, ano po, na makikita natin that He is actually the angel of the Lord dito po sa Old Testament, and called the mighty angel dito po sa Revelation 10 verse number 1, doon sa bandang likod. Chapter 10 sa pinakalikod. Hanapin nyo. Yan na ba? Ayun, chapter 10. Okay. Ayan, verse 1. Basahin nyo yung verse number 1. Ano po, habang nakikinig. Dahil, ano tayo, para mabilis po tayo. Angelomorphic Christology. Yan ang ating topic. At dali lang at tayo ay i-download ko yung chart natin para makita naman sa online yung pinapag-usapan natin. Ano po, mahalaga makita nila ito sa ating ayan, chart natin papag-aralan ngayong umaga. Angelomorphic Christology. Okay. Ayan, pakita natin dito sa ating chart natin. Ano po? Ayan ha, natin papag-aralan ngayong umaga. Ay, nasan na yung isa? Okay, yan, chapter 10, verse number 1. So sa mga sumusubaybay sa YouTube channel natin, mangyari din po at buksan nyo ang inyong mga Bible, sundan sa ating pag-aaral natin para po maintindihan ng maayos, kasi marami tayong pupuntahan na mga verses when we talk about this particular doctrine of Angelomorphic Christology. Opo. Okay, so simula po tayo. Ano ba ibig sabihin po nitong Angelomorphic Christology na makikita natin? Ano po? Okay, ito titingnan natin. Verse number, nagsisimula sa siyempre nagsimula tayo sa chapter 10. Basa natin to kanina, but we will notice verse number 1 hanggang verse number 5. Ano ba sabi diyan sa verse 1 to 5? Another mighty angel came down from heaven. Okay? Hanggang verse number 5, inutusan siya. Yung mighty angel, meron siyang quick overview muna para maintindihan natin na maayos. Sa verse 2, meron siyang hawak-hawak na, itong mighty angel na ito, merong hawak-hawak na maliit na libro. Sabi diyan, a little book. Okay? So itong mighty angel, sabi sa verse number 2, may hawak-hawak na little book, maliit na libro.
At itong mighty angel na ito, ang kanyang, sabi po dito, ang kanyang kanang paa ay nasa dagat, pero yung kaliwang paa niya nasa lupa. O siyempre, pag inintindi natin to, bakit ganon? Pwede mo bang ang kanang paa mo ay nasa dagat at ang kaliwang paa mo ay nasa lupa? So kung ang setting nito ay nasa bansang Israel, yung mighty angel, yung kanyang kanang paa nasa Mediterranean Sea, yung kaliwang paa niya nasa Israel, nasa lupa. Okay? So ibig sabihin, nakaharap siya, nakaharap yung mighty angel, nakatalikod sa north, nakaharap sa south. Pagka ganyan, ano po. Okay? But if that is to be taken literally, now, in the Old Testament, ang isang anghel, ang stature po nito ay parang si Goliath. Ang mga individual angels, pag sila ay nagpapakita, ano po, sila po ay malalaki, matatangkad. Ano po, in the Old Testament, kung babalikan nyo yung topic natin about itong mga Nephilim, puntahan nyo sa ating YouTube channel, malaman nyo sino ba yung mga Nephilim na ito, matangkad na ito ng mga spirits being. So a mighty angel, lalo na doon sa if I'm not mistaken, 1 Kings, ano po, inutusan ng Panginoon yung isang anghel at kinalaban niya ang 185,000 na mga sundalo ng mga Assyrian. Sabi po doon. So ganun kalaki at kapangyarihan ng isang anghel ng Panginoon. One angel is to 185,000 ang katapat niyang mga sundalo ng Assyrian Empire. Ano po? So isa lang anghel ang kailangan niyan, ano po, para talunin ang isang military camp ng isang Assyrian Empire in the Old Testament, ano po. Ayan din ay binigyan ng halaga, katunayan ng Panginoon nung huhuliin ng Panginoon sa New Testament ang mga sundalo, at ang ginawa ni Pedro, nakipaglaban siya, pinutol yung tenga ng kanyang kalaban, at ang sabi ng Panginoon, huwag mo gawin yan, di mo ba alam na kaya kong tumawag ng legions of angels? Sabi niya, pag sinabing legions of angels, ay hindi lang iisa yon, ano po. Okay? Marami yon. So kung in the Old Testament, ang isang anghel ay katapat niya ng, sabihin natin, more or less 200,000 na mga marines. Isang anghel lang yon. And sabi ng Panginoon, kaya kong tumawag ng libu-libong anghel para pakawalan ako sa mga sundalo ng mga Roman Empire, sabi niya. Pero hindi niya ginawa dahil ang kanyang ministeryo ay mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Ano po? So much for that. So itong mighty angel sa verse number 1, tingnan natin, may hawak-hawak na little book, at yung kanyang kaliwang paa nasa dagat, yung kanang paa nasa dagat, yung kaliwang paa niya nasa lupa, sabi po diyan, ano po. Pagdating sa verse number 3, ang kanyang boses, okay, tingnan nyo ha, tingnan natin, sa verse 3, saan na kayo, verse 3? O yan, verse 3, ito yung pamamaraan ng pananambahan natin sa Panginoon. We are studying the Word of God for His glory. Ito, ang boses ng mighty angel na ito, gaano kalakas yung boses ng isang anghel ng mighty angel na ito? Sabi sa verse number 3, and cried with a loud voice as when a lion roareth. Sabi dyan. So ang boses nito, parang boses ng isang leon. At pagka sumigaw yung isang leon, sabi po dito, may lumabas na pitong kulog.
yung boses niya parang katumbas ng 7 malalakas na kulog at saka kidlat. Sabi diyan sa verse number 3. Okay? So, itong mga kulog na galing sa bibig ng mighty angel, sabi sa verse number 4, ay mga mensahe. Okay? So, may mga mensahe ito. Kaya ang ginawa ni John dito, sabi niya sa verse number 4, I was about to write, susulat ko na sana yung sinasabi ng mighty angel, subalit, tingnan nyo yung boses ng mighty angel parang leon, isusulat na sana yung mensahe ng mighty angel, subalit, meron pang isang boses, sabi dito, and I heard a voice from heaven. Okay, so, yung boses ng mighty angel, iba doon sa boses na nanggaling sa langit, sabi sa verse number 4. Ang sabi ng boses na galing sa langit, huwag mong isulat ang mga mensaheng ito, sabi niya. So, yung little book na hawak-hawak ng mighty angel, ano po, ang sabi ng boses na galing sa langit ay selyuhan mo ang mga ito at huwag mong isulat. Sabi diyan, ano po? Okay? And lastly, sa verse number 5, ang sabi diyan, and the mighty angel lifted up his hand to heaven. So parang nanumpa yung mighty angel na ito, tinaas niya ang kanyang kamay sa langit, sabi diyan, at nangako siya, sabi sa verse number 6. Nangako itong mighty angel sa boses na nanggaling sa langit, sabi sa verse number 6. And swear by him that liveth forever and ever, who created all things. Sabi diyan, ano po? Okay, so ayan ang ano ang makikita natin dito? Tingnan natin sa Revelation chapter 10. Tingnan natin Number 1, merong mighty angel. Okay. Sino tong mighty angel na ito? Itong mighty angel na ito na merong hawak-hawak na maliit na libro at ang kanyang boses ay parang boses ng lion at parang katunog ng 7 kulog na malalakas, sabi diyan sa verse number 3. Okay? So, sino tong mighty angel na ito? Malalaman natin maya-maya. Pero pangalawa, bukod diyan sa mighty angel, verse 4 hanggang verse number 6, meron ding boses, pangalawang boses, di ba? Na nanggaling sa langit, sabi diyan. Verse number 6, sino itong boses na nanggaling sa langit? Ito ay tumutukoy sa him, sa verse number 6, that liveth forever and ever and created heaven and earth, sabi po diyan, ano po? Okay? At pinakahuli sa verse number 8, ano po dito, sabi? Verse number 8, and the voice which I heard from heaven spake to me again. Okay? Inutusan si John the Beloved, na kunin mo yung aklat na hawak-hawak ng mighty angel, sabi diyan. So, ano makikita natin dito? Merong mighty angel na may hawak-hawak na little book at inutusan ng Panginoon, yung boses na galing sa langit, na kunin ni John yung aklat na hawak-hawak ng mighty angel. So, ano makita natin dito? Ulitin natin Number 1, ang mensahe ng Panginoon nagsisimula sa langit. Ang mensahe ng Biblia galing sa Panginoon, sabi po diyan. Ibinigay yan, mensahe na yan sa mighty angel. Verse number 1, verse number 2. So yung mensahe ng Panginoon ibinigay sa
mighty angel, malalaman natin kung sino ba itong mighty angel na ito. Maya-maya, ano po? Okay? Na may hawak na libro. At inutusan din ng Panginoon si John, kasi ang sumulat ng Revelation si John, inutusan siya na kunin niya yung maliit na libro mula sa mighty angel. So ano ang flow ng mensahe ng Panginoon? Ganito po, ano po? Ang mensahe ng Panginoon ibinibigay sa atin ay dumadaan sa Panginoon Kristo sa mighty angel. Malalaman natin bakit ang Panginoon Kristo itong mighty angel na ibinigay naman ng mighty angel kay John sa pamamagitan ng maliit na libro. Sabi diyan, ano po? So, Revelation chapter 10 ay meron po tayong binabanggit na ano ito? Doctrine sa kapanahon natin, doctrine of Trinity. Ano po? Nandyan ang mighty angel, nandyan ang God the Father. Opo, makikita natin yan maya-maya sa Revelation chapter 10. Okay, so, now, dapat, kung ganito ang flow or mensahe ng Revelation chapter 10, na mayroong Panginoon, na nanggaling sa Kanya yung mensahe, at ipinibigay sa tao, yung mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng mighty angel, ay mababasa din natin ito sa ibang parte ng Biblia. Ano po? So, puntahan na natin sa chapter 1. Chapter 1, Revelation chapter 1, makikita natin, ano po. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo sa Revelation chapter 1. Punta natin ng Revelation chapter 1. Ayan. Anong sabi sa Revelation chapter 1, verse number 1. Okay, yan. Maliwanag ha. O, tingnan natin. Revelation chapter 1, verse 1. Kanina sa chapter 10, yung mensahe ng Panginoon ibinigay sa mighty angel at tinanggap ni Apostle John. Chapter 10, di ba? Ngayon naman sa chapter 1 verse 1, basahin natin. Ready na kayo? Yung mga tao dito sa bahay? Basahin natin ito. Revelation 1 verse number 1. Okay, ito makikita natin ha. Ang sabi, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things that must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel and unto his servant John. Sabi diyan, ano po? Tingnan natin. Maliwanag dito sa Revelation chapter 1 verse 1, yung mensahe ng Panginoon, saan galing daw yung mensahe ng Panginoon Kristo? Yung mensahe ng Panginoon Kristo, ibinigay ng boses na nasa langit, yung chapter 10 verse 1, di ba? So yung mensahe ng Panginoon Kristo, galing sa God who gave to him, sabi diyan. Ano po? Yung him is referring to the Lord Jesus Christ. It is not referring to the Apostle John. Okay, kasi hindi pa pinapag-usapan si John sa first line ng Revelation chapter 1 verse 1. The revelation of Jesus Christ, God gave unto Jesus Christ the revelation, sabi diyan, ano po. So, yung revelation ng Panginoon galing sa boses na galing sa langit, sabi sa chapter 1, at ibinigay ito kanino sa pamamagitan ng, sabi dito, he sent and signified it by his angel. Ayan, nandiyan na naman yung angel, di ba? Kanina sa chapter 10, mighty angel. Ngayon, dito sa Revelation chapter 1, nandito na naman yung, makikita naman natin yung tatlo. Ano po? Actually, dalawa. Yung tatlong persona ng pagtatanggap ng mensahe ng Panginoon. Ano po? Sabi diyan, ang mensahe ng Panginoon Kristo galing sa God the Father na sa pamamagitan ng kanyang angel, sabi diyan, chapter 1
verse number 1. Okay, nabasa niyo? Ano pinagkukwentuhan niyo? Okay, mahirap intindihin, ano? O, di bale? Yan yung chapter 1. Okay? O, nakita natin ha, chapter 10, merong mighty angel na merong mensahe sa pamamagitan ng maliit na libro ibinigay kay John. Sa chapter 1, ito pong revelation, yung itong mensahe ng Panginoon galing sa God the Father, ibinigay sa Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng angel, sabi diyan, ano po. Okay, so magkatugma, di ba? Hindi magkasalungat. Tingnan naman natin sa chapter 22. Punta natin Revelation 22 sa bandang huli. Sa dulo na naman, di ba? Revelation 22. Ayan. Maliwanag, ganito rin ang senaryo sa verse number Revelation 22 verse 16. O, pakinggan nyo ha. Ito, walang interpretation, just plain text. Revelation 22:16. O, yan, basahin natin yan, naka-highlight. Anong sabi? I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. Okay? O, maliwanag, di ba? Ako, si Jesus, sabi ng Panginoon niya sa verse 16, ay pinadala ko ang aking anghel, sabi niya. So, nandyan na naman ang Panginoon at saka itong angel, okay, na nagbigay ng mensahe kay Apostle John. Ano po? Okay, so, at ano makita natin? Makita natin that there is God, the angel, sa chapter 1, there is God, there is the angel, and the Lord Jesus Christ. Sa chapter 10, ganun din, merong mighty angel, merong ding God, at ipinigay yung mensahe kay Apostle John. Okay? Sa chapter 22, ang Panginoong Jesucristo, ipinadala niya ang kanyang angel sa mga churches, sabi diyan. Okay? So, sandali, merong pagkakapareho at pagkakaiba nito. Okay? Sa chapter 10 at saka chapter 1, sino ang nagpadala ng mensahe? Saan galing yung mensahe? Sa boses sa langit, di ba? God the Father. Okay? Pero dito sa chapter 22, sino nagbigay ng mensahe? Ang Panginoong Jesucristo, sabi po dito. So dito makikita natin na God is different, yung God the Father is different from the Lord Jesus Christ, and yet they are one and the same. Magkaiba sila, pero pareho sila. Okay, maliwanag ha? Chapter 22, ang mensahe galing sa Panginoon, ibinigay sa anghel. Sabi diyan. Sa chapter 10, ang mensahe galing sa God the Father, ibinigay sa Panginoong Jesucristo. Ganon din ang Revelation chapter 1 verse 1. Ang kapahayagan ibinigay ng Panginoong Jesucristo, ibinigay ng God the Father sa pamamagitan ng angel, sabi diyan. Ano po? Okay, so yan ang basic foundation ng ating topic na angelomorphic Christology. Ano ba ibig sabihin ng angelomorphic Christology? Ito po yung pagiging mukhang anghel ng Panginoon in the Old Testament. Okay? Kasi itong Revelation, ang context po nito, yung Revelation chapter 10, ang context po niyan ay will lead us back to the Old Testament. Okay? O, tingnan natin ha. Punta natin yung Old Testament para makita natin itong pagkakapareho ng binabanggit natin dito na God, the Lord Jesus Christ, and the mighty angel. Ano po? Tingnan natin. Ano ba sabi ni Moses? Puntahan natin wala na kayo sa Old Testament, pero dito, tingin na lang kayo dito ha. Puntahan natin yung aklat ng
sa Old Testament, Exodus chapter 23. Ito natin. Ito, tingnan na lang natin dito. Exodus 23. Exodus 23. Basahin natin. Anong verse ito? Ano bang verse ito yung makita? Verse 20. Tingnan natin. Exodus 23, verse 20. Ito natin sa verse 20. Ano sabi? Verse 20. Behold, I. Sino yung nagsasalita dito? Sino nagsasalita? Yung I na binabanggit sa verse 19. It was the Lord thy God, sabi diyan. Ang Panginoon nagsasabi sa verse 20, anong sabi? Pakinggan natin ha. Behold, I send an angel before thee. Sabi diyan. Ang Panginoon ay magpapadala ng anghel. Sabi diyan. Okay? Behold, I send an angel before thee. Sabi diyan. So, God, sa verse 20, nandyan din ang angel. Okay? So ito yung context sa Old Testament. Anong sabi ng Panginoon patungkol sa angel dito? Sabi niya sa verse number 21. Verse number 21. Okay? I'm sorry. Okay, sorry dito. Ang sabi diyan ay sa verse 20, behold, God will send an angel. Verse 23, sabi dito, for mine angel shall go before thee. Sabi diyan, okay? Talking about itong emancipation ng nation of Israel from the land of Egypt. Hahanguin daw sila ng Panginoon. At magpapadala ng Panginoon ng anghel, at itong anghel na ito ay mauuna sa inyo doon sa promised land, sabi sa verse number 23. Subalit, verse number 21, ang sabi ng Panginoon dito, beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your sins. Okay? For my name is in him. Sabi diyan. Again, sa Exodus 23, nakita natin dito yung foundation ng doctrine of the Holy Trinity. There is God sa verse number 20. Behold, I. Sabi diyan. Secondly, there was an angel. Okay? And verse 21, itong angel na ito, he bears the name of God. Ang sabi diyan, Yan po yung basic foundation dito po sa Old Testament. Katulad ho ito sa aklat ng Revelation chapter 10 and chapter 22. Okay. Now, tingnan natin kung ganito po ang pananalita in the Old Testament, particularly dito sa simula sa Exodus 23, ganon din naman throughout the scriptures. Okay? Ganon din throughout the scriptures. Puntahan natin itong aklat ni Daniel. Punta tayo sa Daniel. Sa Daniel. Makikita natin dito, ganito rin ang pananalita ni Daniel pagdating po dito sa tinatawag na angelomorphic Christology. Okay? Tingnan nyo ha. Bago kay Daniel, unahin natin to dahil mas nauna ito. Unahin natin to yung aklat ni bago kay Daniel. Puntahan natin itong Joshua chapter 5. Puntahan natin si Joshua. Ito si Joshua, matapang ito.
Ang dami niyang kinalaban, ano po. Minsan sa chapter 5 ang kwento po diyan, naglalakad siya, verse number 14, may nakasalubong siyang tao dito, sabi niya, ano po. Okay, may nakasalubong siyang tao dito sa verse number 13. Sabi diyan, "It came to pass when Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, behold, there stood a man. A man with a drawn sword." Meron nakita si daw siyang tao na meron nakahugot ang kanyang espada. Okay? Kasalubong ni Joshua. Pero hindi natakot si Joshua. Okay? Sinalubong niya. Sabi niya sa verse number 14. Anong sabi ni Joshua? Sa verse number 13, I'm sorry. Okay? Sabi niya, "Art thou for us or our adversaries?" Ikaw ba ay kakampi ko o kalaban ko? Sabi niya. Okay? Nakita ni Joshua itong taong na may hawak-hawak na espada sa Joshua chapter 5. "Ikaw ba ay kalaban ko o kakampi ko?" Sabi ni Joshua, ano po. Kasi ito yung panahon na they were taking conquest of the promised land, ano po. Pinapaalis nila ang mga Nephilim doon. Okay? Nililinis nila ang promised land, ano po. So sabi niya, "Ikaw ba ay kakampi ko o kalaban ko?" Anong sagot ng tao dito na may hawak-hawak na espada sa verse 14? "And he said, Nay, but as the captain of the Lord of hosts, I am now come." Sabi niya. So ang sagot ng tao, ako lang naman ang kapitan ng mga kasundaluhan ng Panginoon, sabi niya. Okay? Nag-iisa siya. Pero sabi niya, ako ay kapitan ng hukbo ng Panginoon, sabi po diyan, ano po. So anong ginawa ni Joshua? Joshua recognized that this captain is the angel of the Lord. Sabi po dito. "And Joshua fell on his face to the earth." Napayuko siya, "and did worship, and said unto him, What sayest my Lord unto his servant?" Okay? So, Joshua recognized na itong tao na ito is more than a man. He is the captain of the Lord of hosts. Sabi diyan, siya ang kapitan ng hukbo ng Panginoon. Siya ang kapitan ng lahat ng mga angels ng Panginoon. So, sino ito? Ito yung tinatawag nating angelomorphic Christology in the Old Testament. Ano po? Okay? Hindi lang isang beses yan. Meron pang isang beses na nagpakita ang angel of the Lord. Sa Old Testament, pag pinapag-usapan yung angel of the Lord na merong hawak-hawak na espada, ang katumbas niyan ay ang Panginoong Jesucristo. Numbers 22. Puntahan naman natin ito sa Numbers 22. Kita natin ang kwento dito ng isang propeta ng Panginoon na nagsalita yung kanyang donkey. Okay, nagsalita yung kanyang kabayo. Numbers 22, si Balaam, the prophet. Okay, verse number 31. Okay, ito ang sabi, ano po. Verse 31. "Then the Lord opened his eyes, the eyes of Balaam, and saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn." So, in his hand, sabi diyan. So, pareho ito sa kapanahunan ni Joshua. Nakita ni Joshua mayroong tao na may hawak siyang espada. At ang tingin ni Joshua, siya ang captain of the Lord of hosts. Dito naman si Balaam, ganun din. Nakita niya rin yung isang angel of the Lord, na merong hawak-hawak din na espada. So in the Old Testament, kapag nakakita ang mga tao noon ng anghel na may hawak na espada,
That is the angelomorphic Christology. Yan po ang Panginoong Hesukristo bago siya nagkatawang laman. Ano po? In the Old Testament. Kaya, katulad ni Joshua, sinamba niya yung anghel. Okay? Sa mga Hebrew, bawal manambaan sa mga anghel. Pero kilala niya na ito ay hindi ordinaryong anghel nung sinabi niyang, I am the captain of the Lord of hosts, sabi niya. Sinamba siya ni Joshua. Ganon din si Balaam. Ano po? Nung nakita niya, he bowed his head and fell on his face. Sabi diyan, ano po? So, 2 times in the Old Testament, kapag nakakita ang mga tao ng anghel na may hawak na espada, automatic yan, that is the angelomorphic Christology doctrine. Yan ang Panginoong Jesucristo in the Old Testament. Ano po? Okay? So, Captain of the Lord of Hosts. At iba naman ito, i-connect this with Revelation chapter 10, itong mighty angel na sinasabi ni John the Beloved sa Revelation chapter 10 is the same dito po sa angel of the Lord or captain of the Lord of Hosts na nakita ni Joshua at nakita rin ni Prophet Balaam. Yan ang Panginoon Jesucristo in the Old Testament. Paano natin malaman na ang Panginoon Jesucristo na siya nga ang Panginoon Jesucristo dito? Ito po ay confirmed by the prophet Daniel. So punta na natin si Daniel. Punta na natin si Daniel. Anong sabi po dito sa Daniel? Aklat ni Daniel chapter, marami tayo dito sa Daniel pero isa-isahin natin. Okay. Daniel number 1, ito. Anong verse ito? Dali at Daniel chapter 8 verse 25. Ito, ang tingin ni Daniel patungkol sa angel or captain of the Lord of Hosts. 25. Ang sabi po dito ni Daniel. Tingnan niya, basahin natin. 25. Tingnan natin. Okay? Ito. Itong angel of the Lord na ito, or itong mighty angel ng Revelation, or captain of the Lord of Hosts, na nakita ni Joshua at saka ni Prophet Balaam, ang tawag ni Daniel dito sa Daniel 8:25, sabi po dito, he shall also stand up against the prince of princes. Sabi ni Daniel, yung angel of the Lord na yan is the prince of princes. Sabi po dito sa 8:25. Ano po? Anong prince of princes? Malalaman natin yan. Verse 11. Okay, ano sabi dito ni Daniel? Verse 11. Ayan. He magnified himself even to the prince of the host. Okay? Kanina, sa Joshua chapter 5, sa panahon ni Joshua, ang sabi ng angels kay Joshua, I am the captain of the host of the Lord of hosts, sabi niya, di ba? Sabi naman ni Daniel, itong mighty angel na ito, he is the prince of the host. Sa verse 25, nabasa natin, he is the prince of princes. Okay? That is the Lord Jesus Christ also. Ano po? Chapter chapter 7 verse 13. Tingnan natin yung chapter 7 verse 13. Asan na ba yung chapter 7? 7 verse 13. Tingnan natin. Itong captain or prince of princes sa chapter 7 verse 13, ang sabi ni Daniel, he is, tingnan nyo, I saw in the night visions and behold, ito ang trademark ni Prophet Daniel pagdating sa description niya sa Panginoon.
one like the Son of Man came with the clouds of heaven. Sabi diyan, ano po? Itong captain of the Lord of Hosts, itong mighty angel na ito ng Revelation 10 is the Son of Man. Sabi ni Daniel sa Daniel 7 verse number 13. Ano po? At itong Son of Man na ito ay mas mataas kay Gabriel, chapter 8 verse 16. Tingnan natin, mas mataas siya kay Gabriel, ha? Chapter 8 verse number 16. Tingnan niyo, itong Son of Man na ito, mas mataas kay Gabriel, sabi sa verse 16. Dahil sabi sa verse 16, and I heard a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make this man understand the vision. Okay, so, may nag-uutos kay Gabriel, tingnan nyo ha, may nag-uutos kay Gabriel na ipaintindi mo kay Daniel itong vision, itong mensahe na ito. Sabi ng boses, di ba? A man's voice. Okay? Inuutusan si Gabriel. Ibig sabihin, itong Son of Man na ito, mas mataas kay Gabriel. Totoo yan dahil, iyan ang tingin ni Joshua na sabi ng angel doon na may hawak na espada, I am the captain of the Lord of Hosts. Ako ay mas mataas sa mga anghel ng Panginoon, sabi niya. Kaya dito sa Daniel 8, inutusan niya si Gabriel. Gabriel, ipaintindi mo nga kay Daniel ano yung mensahe na ito, sabi diyan, ano po. At mas mataas din ang yung Son of Man na ito kay Michael. Tingnan natin mas mataas siya kay Michael sa chapter 10. Daniel chapter 10 18 verse 18, haba ito, hanggang 21. Ano po? Sandali, tignan natin itong binabanggit dito hanggang 21. Ano po? Okay? mas mataas siya kay Gabriel, mas mataas din siya kay Michael. Okay? Hanggang, sabi dito, inutusan, habang nagpe-pray si Daniel, inutusan ng Panginoon si Michael na, ang sabi po dito, verse 20, then said he, knowest thou therefore I come unto thee, and now will return to fight with the prince of Persia, and when I am gone forth, lo, the prince of Grecia shall come. Okay, sino yung kalaban niya ito? Sino yung kalaban ng prince ng Persia at prince ng Grecia? Ito si Lucifer, okay? It was Satan himself, okay? Kaya sabi sa verse 21, I will show thee that which is noted in the scriptures of truth. There is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince. Sabi diyan. So, mas mataas ang Son of Man kay Michael at saka kay Gabriel, mga kapatid, ano po? Okay? So yan ang term ni Daniel, ano po? Ngayon, kung mas mataas itong Son of Man kay Michael and Gabriel, tignan natin yung ano ba yung pagkakapareho ng God the Father at itong Son of Man. Okay? Kasi in the book of Daniel, ang God the Father po dito, iba ang tawag ni Daniel sa God the Father. Tingnan natin, ano ba ang tawag niya? Chapter 7, verse number 22 ng Daniel. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Okay, sa chapter 7, verse number 22. Anong sabi? Okay, yan. Tingnan natin 22, ha? Ano sabi dito? Until the Ancient of Days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possess the kingdom. Ano po? Ito yung
ang tawag na ni Daniel sa God the Father in the Old Testament ay, ang tawag niya ay Ancient of Days. Okay, the Ancient of Days, sabi po diyan, ano po. Okay. Verse number 27. 27. Oh, tingnan niyo ha. Uh, and the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. So ito pong Ancient of Days is also called the Most High, sabi diyan sa verse number 27. Ano po? Pareho silang merong, anong meron dito ang Ancient of Days at saka the Most High or God the Father? Anong meron sila? Meron silang dominions, meron silang kingdom, dominions, everlasting kingdom, and all dominions, sabi diyan, ano po. Yan yung Ancient of Days. Na kapareho po ito sa verse 14, referring to the Son of Man. Ang sabi naman dito sa verse 14. Okay, tingnan nyo ha. Verse 14. Ano po? And there was given to him dominion and glory and kingdom, and all people and nations shall serve him. And his dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom which shall not be destroyed. Sabi po dyan, ano po. Sino ito? Sino itong meron ding dominion, may kingdoms and everlasting dominions katulad ng Ancient of Days sa verse number 27? Referring sa verse 13, the Son of Man, sabi diyan, ano po? Okay, the Son of Man came with the clouds of heaven. So magkapareho sila, pero magkaiba. Iba yung Ancient of Days, iba yung Son of Man. Kasi sabi po dito, behold, one like the Son of Man came with the clouds. At saan siya pumunta? Came to the Ancient of Days. Okay. So, maliwanag po dyan. Magkaiba sila, pero pareho sila. Yan ang theology ni Daniel pagdating sa Son of Man. Okay? One like the Ancient of Days and different from the Ancient of Days, he is called the Son of Man. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po, ni Daniel, ano po. Yan yung kanilang dominion. Pagdating sa itsura nila, verse number 9, ano ba itsura nitong Ancient of Days? Yung Ancient of Days, sabi diyan, behold, I the thrones that was cast down, and the Ancient of Days did sit. That's the God the Father. Ano ang damit niya? Whose garment was white as snow, hair of the head like pure wool, and his throne has like fiery flame, and has his wheels as burning fire. Okay, yan ang appearance niya. Appearance ng Ancient of Days. Magkaiba sila pero pareho. Okay. Ano naman ang appearance ng Son of Man? Puntan natin yung chapter 12. Daniel chapter 12 verse number 7. Ito naman itsura ng Son of Man. Okay, tingnan nyo ha. Basahin ko. And I heard the man clothed in linen was upon the waters of the river, and held up his right hand and his left hand unto heaven. Ito yung Revelation chapter 10 kanina. And swear by him that liveth forever and ever. Ayun, nanumpa. Nakita natin sa Revelation chapter 10 kanina. Okay? So, clothed in linen din. Okay? Clothed in linen. At mayroong counterpart yan sa Revelation chapter 1, ano po, na itong Son of Man na ito is referring to the Lord Jesus Christ, the same with God the Father, and yet they are different. Yan
Yan ang kanilang ang boses. Okay, ang boses ng ano ang boses ng Son of Man? Ano ang boses niya? Paano ang boses ng Son of Man? Chapter 10, verse 5. Tingnan niyo ang boses niya. Okay, ito. 5 and 6. Then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen. Son of Man yan ha. A certain man clothed in linen, loins girded with a fine gold of Ophir. His body was like beryl, his face like appearance of lightning, and his eyes lamps of fire. His arms and his feet are like color to polished brass, and his voice of words like voice of multitude. Ayan, yan yung boses niya, di ba? Parang boses ng marami. Or nalaman natin kanina sa Revelation chapter 10, voice of seven thunders. So, by context, magkapare po yan. Ano po? Yan ang voice ng Son of Man. Ano naman ang voice ng Ancient of Days? Ancient of Days, ano ang boses niya? Meron dito sa aklat ni Ezekiel, chapter 1, verse 24. Kita niyo ang boses ni Ancient of Days, ano po, or God the Father. Verse 24, bilisan natin, ayan. And when they went, I heard the noise of their wings, and like the noise of great waters, as the voice of the Almighty, the voice of His speech, the noise of a host. When they stood, they let down their wings. Ayan, okay, so the Son of Man and the Ancient of Days, sa terminology ni Daniel, they are one, and yet they are different. Opo. So yan po ang terminology ni Daniel patungkol sa Son of Man. Nakita natin mga kapatid na ito pong Ancient of Days or Most High, okay, ay kapareho ng Son of Man. Sabi po diyan, puntahan natin sa bandang huli itong aklat ng Daniel. The Most High or the Ancient of Days is one and the same. Chapter 7, basa ba natin to? Verse number 22, 25, and 27. Until the Ancient of Days came and judgment was given to the saints of the Most High. Magkapareho sila. Ancient of Days and the Most High. Verse 25. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and so on and so forth. One and the same itong Most High and Ancient of Days. And verse 27, the kingdom and dominion and the greatness of kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. Ayan, okay, so they are one and the same, Most High or Ancient of Days. Son of Man or the Ancient of Days, they are different, although meron silang similarity. But itong Son of Man is the same dito sa binabanggit ni John na mighty angel pagdating sa Revelation. Winding down na tayo sa Revelation, puntahan na natin yung Revelation chapter 10. Pagtatapos natin, basa natin kanina, hanggang sa Bible reading natin. But itong chapter 10, ayan, yan. Makita natin itong voice from heaven, binigyan ng mensahe itong mighty angel. Itong mighty angel
yung mensahe niya ibinigay naman kay Apostle John. Sabi po diyan sa verse number 10. And I took and the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was to my mouth sweet as honey. At pagdating naman sa sikmura ko, it was bitter, sabi niya. Ano po. So this will lead us to another case of study, ibang subject na po yan. Pagdating sa mensahe ng Panginoon, sweet pagdating sa bibig, pero pagdating sa sikmura, nagiging mapait. Ano ba ibig sabihin niyan? We will study that next time. Pero nakita natin ngayong umaga, particularly in the Old Testament, confirmatory that this Revelation chapter 10 na mighty angel na binabanggit sa verse number 1, mga kapatid, is also called the Son of Man in the book of Daniel, and yet different from the Ancient of Days. And in the book of Exodus chapter 23, they are one and the same. So that will culminate our study pagdating po dito sa angelomorphic Christology ng ating Panginoon. Nakikita natin na ang Panginoong Kristo is active before His incarnation in the Old Testament. Ano po? Nakikita natin that He is recognized as Captain of the Lord of Hosts, or ano sabi po dito ni Balaam nung nakita niya yung mighty angel na po, na siya daw po ang pinaka-leader ano po, o pangulo ng hukbo ng ating Panginoon, mga kapatid. That is the Lord Jesus Christ. So salamat tayo sa Panginoon sa kanyang katatayuan na siya po ay may kapangyarihan sa lahat dito po sa mula sa langit hanggang sa lupa at hanggang sa ilalim ng lupa. Siya po ang sabi nga term ni Apostle Paul, the only potentate, sabi niya. Ano po? Okay, siya ang pinaka mataas and supreme in both in power and in authority. Ano po? So yan po ang ating pagtatapos, magpe-pray na tayo sa ating closing prayer. May God bless you.